Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Ituturo na ni Roman kay Kevin kung paano gumamit ng teknik na pag-iimbak ng mana, at ang ituturo niya sa kanya ay napakadelikado na teknik. Nabigla si Kevin dahil ituturo sa kanya ni Roman kung paano gumamit ng mana. Sinabi ni Roman kay Kevin na hindi ito katulad ng ibang teknik. Ito ay tunay na isang teknik na ginagamit ng Mad Demon. Ito ay isang sinaunang teknik na martial arts na nakaimbak sa kaban ng pangunahing bahay. Ito ang tinatawag na Soul Spirit God Technique. Ito ay napakadelikadong teknik dahil kumakain ito ng kaluluwa sa mga gumagamit nito, at nagbibigay din ito ng lakas sa gitna ng matinding sakit. Kahit na maputol ang lahat ng mga braso ng gumagamit nito, sila ay hindi kailanman nawawalan ng kanilang espiritu. Ang Mad Demon ay lubos na naging kapaki-pakinabang kay Baek Jung-hyuk noon, at ito ay pinamahalaan niya sa ilalim ng matinding sakit. At siya ay nagpamaster ng teknik na ito sa ilalim ng sobrang sakit. Kahit na maputol ang lahat ng mga braso ng gumagamit nito, sila ay hindi kailanman nawawalan ng kanilang espiritu. Sa paglaki ng teknik nito, kailangan ni Kevin tiisin ang mas matinding sakit nung naramdaman niya kahapon. May isang dahilan kung bakit tinuturo kay Kevin ang teknik na iyon. Dahil ito ang mabilis na matutunan para sa isang katulad niyang teenager na hindi pa marunong gumamit ng basic na gumamit ng mana. Sinabi ni Roman kay Kevin na kapag natutunan na niya ang teknik na ito, magkakaroon si Kevin ng kapangyarihan na protektahan ang lahat ng gusto niyang protektahan. Naalala ni Kevin nung pinakita sa kanya ni Roman kung paano siya niligtas sa grupo ng Blood Fangs. At ngayon, pati tuturuan la siya ng teknik para sa kanya. Sinabi ni Kevin kay Roman na hindi niya alam kung paano siya magpapasalamat sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa kanya. Kaya tinanong niya kay Roman kung bakit siya ay sobrang pinagkakatiwalaan niya. Nung nanumpa si Kevin na ibibigay niya ang kanyang buhay kay Roman, ngunit hindi pa niya ipinapakita ang kahit ano na magagawa niya. Kaya sinabi ni Kevin kay Roman na hindi niya ba naisip na baka pwede siyang tumakas pagkatapos matutunan ang teknik na tinuro ni Roman, tapos pinagkakatiwalaan pa siya. Gusto malaman ni Kevin kung bakit sobrang pinagkakatiwalaan siya ng young master niya. Dahil doon, sinabi ni Roman na magsisimula na ang pagsasanay nila simula bukas, at pinayuhan niya si Kevin na magpahinga ngayong araw at umalis na si Roman. Iniisip ni Roman kung bakit niya pinagkakatiwalaan si Kevin. Iniisip niya na pareho sila ng sitwasyon ni Mad Demon, at Kevin dahil ganun din ang tinanong sa kanya. Dahil sinabi ni Roman na si Kevin, ay hindi siya kailanman pagtataksilan sa kanya. Dahil habang lumalakas si Kevin, marirealize niya na, kung gaano siya pwedeng maging kadelikado. Ang magtraidor sa isa sa mga Heavenly Demon. Kinaumagahan sa training camp ng Dimitri, nag-eensayo si Kevin kung paano gumamit ng espada. Tinuturuan siya ni Roman ang mga basic. Sinabi ni Roman na ang bawat galaw ni Kevin ay dapat gawin niyang tama. At sinabi niya kay Kevin na huwag niyang alisin ang kanyang focus sa pagsasanay. Sumang-ayon naman si Kevin, habang pinapanood sila ni Chris sa isang sulok. Hindi maintindihan ni Chris kung ano ang ginagawa ng kanyang young master. At hindi niya rin alam kung bakit tinuturuan ng young master si Kevin kung paano humawak ng sandata. Bukod pa doon, sinabi niya din bakit hindi siya tinuturuan ng kahit ano ng young master niya. Akala ni Chris na makakahanap siya ng paraan para lumakas kaagad basta't kung susundan niya ang young master niya. Dahil doon iniisip ni Chris na hindi pantay ang pagtrato ng young master niya sa kanya. Kaya't si Chris ay pumili na lamang maghintay na turuan siya ng young master niya sa ibang araw. Sa mga sumunod na araw at sumunod na ibang araw, siya ay hindi pa rin tinuturuan ng young master niya. Sumabog na ang galit ni Chris at pinuntahan niya si Roman. Sinabi ni Chris sa young master niya nung nakalipas na ang mahigit sa 2 linggo mula nang magpasya siyang sundan si Roman. Ang unang linggo niya ay nasayang dahil nagsanay lang siya. At para sa kasunod na linggo, pinaiwan niya siya sa isang tabi habang nagsasanay sila ni Kevin. Kaya sinabi ni Chris kay Roman kung nababastusan siya sa kanyang pag-uugali, siya ay humihingi ng pasensya sa young master niya. Kaya sana, sinabi ni Chris na, turuan na siya ng kahit isa. Kumpiyansa si Chris na matututunan niya kaagad ang anuman na ituturo ng young master niya. Sumagot si Roman kay Chris na, sinabi ba niya obserbahan niya siya, habang nagsasanay sila. Sinabi ni Roman ang lahat ay may kani-kanyang paraan ng pag-aaral. Sinabi niya na dahil walang alam si Kevin, sa hanggang sa makamit niya ang isang tukoy na mataas na antas.
Kailangan ni Roman na gabayan muna si Kevin mula sa simula hanggang sa wakas. Sinabi ni Roman si Chris ay magkaiba kaysa kay Kevin, dahil siya ay walang problema sa ituturo niya. At sinabi niya na pinipilit ni Chris ang sarili niya na matutunan ang sinasabi ni Roman, kaysa tunay na subukan na intindihin ito ng maigi. Parang mas gusto ni Chris sumunod kaysa magtanong o mag-unawa ng lubos, kaya sinabi ni Roman na seryoso kay Chris na subukan intindihin ang sasabihin niya. Kaya tinanong ni Chris kung patuloy pa rin ba siyang mag-o-observe sa kanila. Sinabi ni Roman na hindi at kumuha siya ng isang wooden sword, at ibinigay ito kay Chris. Tinanong ni Chris kung para saan ang ibinigay niyang wooden sword. Sinabi ni Roman kay Chris na kailangan niyang ipakita ang resulta niya para tanggapin ang katotohanan. Kaya sinabi ni Roman kay Chris na kung makipag-sparring siya kay Kevin, nagulat sina Chris at Kevin. Sinabi ni Roman kay Chris na kahit si Kevin ang kanyang makakalaban, bibigyan ni Roman si Kevin ng payo kung paano siya matatalo, at sinabi rin niya na si Kevin ay parang sarili niyang kopya. Sinabi niya kay Chris kung palagay niya na tama siya sa pagkatapos ng laban na ito, kukunin niya ang responsibilidad na turuan si Chris ng personal. Iniisip ni Chris na gusto niya siyang makipag-sparring sa bagitong na si Kevin. Nagulat si Kevin dahil makikipag-sparring siya sa isang night. Naiinis si Chris dahil ano ang tingin sa kanya ng young master niya kung bakit siya makikipag-spar sa bagito. Naintindihan na ni Chris kaya sinabi niya na simulan na nila ang laban nila Kevin. Ipapakita ni Chris dito na hindi siya basta-bastang tao lamang. Nagsimula na sila Kevin at si Chris na mag-sparring. Natatakot si Kevin dahil makikipag-sparring siya sa 2-star aura night. Alam ni Roman na nasa disadvantage siya na sitwasyon. Gayunpaman, sinabi niya kung ano ang mawawala kay Kevin kung sa matatalo siya. Sinabi ni Roman kay Kevin na maraming mas malakas sa kanya sa mundo, tulad ng grupo ng Blood Fangs na sumalakay sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng karahasan, at si Chris ay handang harapin siya na walang katulad sa grupo ng Blood Fangs. Kaya tinanong ni Roman si Kevin kung plano niya bang walang gawin tuwing siya ay matatalo. Dahil dito, nagpakita ng seryosong ekspresyon si Kevin at sinabi niya kay Roman na susubukan niya ang makakaya niya. Galit na galit si Chris, iniisip niya na kailangan niyang makipag-spar sa bagitong na si Kevin. Napansin ni Chris ang mga mata ni Kevin ay parang may pag-asa siyang manalo sa kanya. Nagsimula na ang laban nina Chris at Kevin, unang umatake si Chris kay Kevin. Sinabi niya na walang paraan na matalo siya sa isang bagitong na si Kevin, na mayroon lamang isang linggong pagsasanay. Nadepensahan ni Kevin ang atake ni Chris gamit ang kanyang espada, pero kaagad itong nasira ni Chris ang depensa ni Kevin. At binigyan ni Chris si Kevin ng isang malakas na sipa. Nasaktan si Kevin sa ginawa niya sa kanya na pagsipa sa tiyan.